as well as to make sure that the operation could be allowed to continue since pag hindi, magkakos yun ng damage sa kanya pag nasa labas siya ng range. Additionally, when we also talk about this one, we want to make the system stable. Making the system stable means that your frequency is also within the range. It also means that your reactive power control and voltage level has an impact sa stability. Kaya, if you have discrepancy sa voltage, ang karaniwang ginagamit natin para gumanda yung voltage is capacitor. Naka-improve natin yung voltage yun. And pag mababa ang reactive power flow mo, ibig sabihin, mababa yung power loss mo, mababa rin yung reactive power loss mo. Dahil ang reactive power is directly proportional sa current. And because of that, yung efficiency natin ng transmission system is also mataas. So, unfortunately, hindi tayo mabot sa transmission system yun. Karaniwan ang efficiency ng transmission lines mo is around 90%. Meaning to say, if ang generation mo is 50 megawatts, dapat pagdating sa substation mo, papuntang distribution system, dapat around 45 megawatts yun. Or negligible yung losses natin. Okay. We could also say it that if you increase the voltage, if you increase the load, your voltage would decrease, and due to the increase in voltage, also voltage drop, kahit tumaba yung voltage mo, natandaan nyo, magkaiba yung voltage sa voltage drop. Yung voltage, ang sinasabi natin dyan, supply voltage, operating voltage. Pag sinabi natin voltage drop, ito naman yung mga losses mo. So, pwedeng mababa yung voltage mo, pero tumaas yung voltage drop. Okay? Pag nangyari yun, ang madalas na dahilan niyan is dahil sa impedances natin sa synchronous machines or generators, sa transmission line, sa transformer, and sa meters. And palagi natin yung check yan sa design, plus or minus 5%. So, para ma-avoid natin yun, gagamit tayo ng voltage regulating devices. So, what are the factors para ma-improve or nag-affect yung voltage profile natin? Unang-una dyan yung load. High voltage, mababa yung load. Low voltage, mataas yung load natin. So, palagi nangyayari yan. Impedance ng transmission line. Sa transmission line naman, pag mataas ang impedance ng transmission line mo, mataas ang voltage drop mo. Kasi ano ba ang impedance? R at saka X. Kahit mataas lang yung X, kahit R mababa, mataas pa rin yung voltage drop. Pag mababa yung impedance ng transmission line mo, low voltage. Kaya mas mataas ang efficiency ng transmission line pag mas maikli siya kesa pag mas mahaba. Okay, long transmission line yun nga, yung may mataas na impedance and has high voltage drop. Ano ang length ng long transmission line? That is around 240 kilometers and above. So, any distances above 240 kilometers, long transmission line ang pinoconsider natin. We could also say na if mababa ang voltage mo, mataas rin ang reactive power ng load mo. High reactive power o high reactive load. So, in order to improve the voltage, we want to either decrease your reactive power or increase your reactive power. Depending upon kung ano yung kino-consider natin. So, pag naglalagay ka ng power factor correction such as capacitor, ano ginagawa natin? Tinataasan natin yung Q. Pag dumadami yung motors mo, ano nangyayari? Bumababa yung power factor mo kasi binababaan natin yung Q. So, depending upon if you are producing or absorbing yung Q, may effect sa system. And ano yung nagproproduce at saka nag-absorb ng Q? Unang-unang element dyan is your synchronous generator. Lahat ng generator pwede magbigay ng Q or
kumuha ng fuel. Lahat ng motors, ganun rin. Now, yung generators that are designed to give you, ang tawag natin ay synchronous condensers. So, may mga condensers tayo na ginagamit. Kaya minsan, dun sa Paladin, pag binuksan nyo yung generator at in-on mo yung voltage control, makikita nyo yung magiging condenser na tawag. Okay. Sa transmission line or overhead lines is pag tinataasan natin yung loading natin or yung surge impedance natin. Nag-produce yan ng fuel. If above SIL, nag-absorb ka ng fuel. Underground cables, pwede rin yan mag-absorb or mag-produce ng fuel. Mataas yung surge impedance, kaya mataas yung capacitance. Pag mababa yung SIL nila, mababa yung anti-generate yan ng fuel. Next element, transformer. Ang transformer nag-absorb ng fuel yan kasi meron silang shunt magnetizing reactance. So kung natatandaan nyo yung diagram, ang equivalent diagram ng transformer, pwede tayo mag-drawing dito. Value na to, ito yung tinatawag nating shunt magnetizing reactance natin. So, nag-absorb yan ng reactive power. Okay, sa loads, depending yun. Pero madalas ang loads natin, natandaan nyo ay inductive. Wala kang load na capacity. Mga motor mo is inductive. Yung bahay natin, pag nilagyan mo yan ng aircon, inductive yan. Wala kang bahay na nagiging capacity. Huwag kayo maniniwala dun sa nagsasabi na pag nilagyan mo ng sticker yung mga equipment nyo at makakatipid kayo ng kuryente. Hindi naniniwala pa sa inyo. Yung mga sticker, yung magnetic sticker na sinasabi yung binibenta sa Shopee o sa Lazada. Hindi naniniwala pa sa inyo. Dapat walang naniniwala sa inyo kasi electrical engineering kayo walang katotohanan yun. Okay, next. Sa power flow naman natin, if your reactive power requirements also changes depending sa transmission network. Kasi yung QO cannot be transmitted over long distances dahil masyadong malaki na yung reactance. So para ma-avoid natin yun, gagamit tayo ng voltage control. So, ito yung mga importance ng voltage control. Bakit natin kailangan? Unang-una is lighting load sa ilaw. Sa ilaw, pag yung iyong voltage is below 20%, mababa yung illumination mo. Kaya pag nakikita mo na yung ilaw is parang puntido, kahit sabihin natin yung ibang ilaw, kahit sabihin natin na umaandar yung electric fan mo or whatever, means mababa yung voltage level mo. And mas malaki yung effect niyan pag nasa 20% increase yun. Now, pag tumaas naman yung voltage na ina-apply mo sa ilaw, kahit pag-shine brightly yung ilaw na yan, mas mababa ang kanyang lamp hours. So originally, kung nakalagay doon na 5,000 lamp hours, pwedeng less than 5,000 na siya. Pag palagi mo siya sinasaksak sa voltage na above sa rating. Kaya kailangan yung check yung mabuti. So, pag nakikita nyo na nagpapalit kayo madalas ng fluorescent lamp or fluorescent light or LED, imbis na dapat nakalagay ito sa LED is 5,000 lamp hours. Parang 3 araw lang ginamit ni Arias tapos papalitan ko na. Either may defect yung lamp nyo or may problema yung wiring system nyo. So, kaya tayo nagkakaroon ng electrical audit almost every year para ma-make sure na papalitan pa natin yung wiring. Kailangan pa natin i-upgrade or may problema yung supply natin. Sa induction motor,
Or pag mas mataas yung voltage mo, mas mataas yung core loss. Pag mas mababa yung voltage mo, mas mababa yung starting torque. Siyempre, pag mas mababa yung starting torque, mas mababa yung kanyang speed. Ito yung effect niya. Sa distribution transformer, kailangan natin voltage control para ma-avoid natin yung madaling pagkainit ng transformer or pag-reduce ng rating niya. Saan mo nilolocate yung mga voltage control mo? Pwede mo siya makita kahit sa transmission at sa distribution. Pwede nyo rin makita yan sa voltage control ng power circuit. Pwede nyo siya makita sa generating station, sa transformer, or even sa feeders. So our next question, what are the ways to control yung voltage? Pinakasimple sa lahat is yung tinatawag nating reactive power dispatch gamit ng generator. So yung generator, pipilitin natin umanda, pero lalagyan natin siya ng Q. Pag nagkaroon na ng Q yan, ang tawag na natin sa kanya is synchronous condenser. So yung Q na yun could vary. It could be a leading Q or a lagging Q. Pag leading Q, ibig sabihin mag-inject tayo ng reactive power sa system. Usually, naglalagay tayo ng Q sa system kung gusto natin itaas yung voltage. Kung gusto natin ibaba yung voltage, nag-absorb tayo ng Q. Yun yung lagging power factor. Next element, yung tinatawag natin shunt capacitor. So, from the word itself, shunt, ibig sabihin, naka-parallel. So, naka-parallel yung capacitor natin or yung ating reactor. And if we do that, ang mangyayari is magkakaroon tayo ng tinatawag natin compensation, passive. Bakit passive? Kasi yung mga capacitor natin ay passive devices. Pag sinabi mong passive devices, ito yung mga devices na fix ang value. So pag naglagay ka ng 5 microfarad na capacitor, ganito lang yung amount ng reactive power na kaya niya as long as hindi mo binabago yung voltage level. Kaya tawag natin doon ay passive compensation. Now, pag gumamit ka naman ng generator, sabi nga natin, meron tayong tinatawag na synchronous condensers. So usually, ang synchronous condensers ay active compensation. Pag sinabi mong active, pwede mo siya baguhin or it varies depending kung saan mo siya place. For example, nilagay mo yung synchronous condenser sa generator sa bus 1 at ang kailangan mo lang doon is 5 MVAR. So, kaya niya magbigay ng 5 MVAR. Pag nilipat mo yung synchronous condenser sa bus 2 at ang kailangan ng bus 2 ay 1 MVAR, kaya niya magbigay rin ng 1 MVAR. Kaya tawag sa kanya ay active compensation. Kasi you could actively change yung compensation ng reactive power natin. So, yun yung next component. The next one is yung tinatawag natin static bar compensator. Now, yung static bar compensator, from the word itself, static, meaning to say, fixed rin yung value niya. Parang kagaya lang din siya ng static capacitors. Okay. So, ano ba objective ng reactive power compensation natin? It is to control or improve the capability ng transmission system mo to transfer power. And we achieve that by modifying yung impedance or yung electrical length. Yung electrical length natin, ibig sabihin yung angle mo. Yung angle ng voltage mo. So, ito lang, additional information lang sa series capacitor. Kaya siya tinawag na series, nakakonekta ka in series. So, ang nangyayari dito, pag sineries mo yun, syempre, i-add mo sa inductor, so magka-cancel out sila. Ideally, pag nagkabit ka ng capacitor and inductor in series, kailangan mag-zero yun para unity
problema dyan is, syempre, tataas yung ating possible na voltage regulation kung hindi sila magkatugma. Okay. So, additional information lang yan. Ito yung disadvantage. Pwedeng tumaas yung rated current natin ng 4 times. Pwede ka rin magkaroon ng limitation sa breaker. Yung breaker mo pwede rin mag-trip